Ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, 5 million workers lang ang makikinabang sa 100 peso wage hike, habang ang 47 million ng mga manggagawang nasa informal sector mapag-iiwanan lamang daw. Talakayin natin yan at iba pang issue na kasalang sa Balitang Hali, si Philippine Chamber of Commerce and Industry Chairman George Barcelon. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga. Magandang umaga, sir. Ano ho ang basihan ng inyong panawagan sa Kongreso na ipaubaya na lamang sa wage boards yung pagpapasa sa pagtataas po ng sweldo? Buti nga yung lumabas ng study ng NEDA na itong sweldo na 100 pesos across the board, mas maipektado ang mga MSMEs downside. No? Mahirapan yung mga MSMEs. Kaya nga, noon pa, yung unang proposal dito sa Senator ng 150, we were against it already. Maski na itong 100, mataas pa rin. At saka yung dapat dumaan sa tripartite. Yung nakaroon na 2 taon, meron tayong tripartite. At saka may increase naman ng binigyan. So those are the conditions I think the legislator must be aware of. No? Buti nga dito sa lower house, Kongreso, si Congressman Joey Salceda at saka si Congresswoman Stella Kimbo, itong dalawa, economist, noon pa, ang comment nila, itong legislative increase, hindi dapat gawin yun. Meron naman tayong proseso. So, yung nangyari ngayon, lumabas sa dyaryo, at saka hindi lang sa lower house, sa private sector, maski na yung NEDA, nakita nila, itong effect nito is not going to be effective. Okay. So I'm glad of the outcome. No? Apo. Pero para ho mas malinaw, gaano ho ba talaga kalaki yung magiging effect nitong kung sakasakali, no, 100 peso wage hike sa mga kumpanya? Pag utay-utayin ho ba, posible na kayang maibigay ito? Hindi, malaki yung, alam mo yung 100, almost 15% increase, no? Pero sa computation ng sahod natin, meron pa tayong mga sick leave, vacation leave, mga SSS, mga contribution ng kumpanya, additional ng 33% yun. Kaya yung 610 na idagdag ng 100 at saka yung 30%, mataas na tayo. Yung wages natin ngayon dito sa Pilipinas, we're only number 2 next to Malaysia. Si Malaysia, ang Malaysia, Philippines, at saka Thailand, Indonesia, meron tayong minimum wage. Ang walang minimum wage, Singapore. Pero number 2 na tayo in minimum wage. No? We have to consider na whether we are competitive or not. Ang laki ng yung mga deficit natin. Ang deficit natin sa itong 5 bansa na ASEAN, halos umabot ng $40-45 billion. Okay. Pag na-translate natin yan, dapat yung mga trabaho na 4 million jobs, dapat dito sa atin imbis na yung mga production dito sa atin, naki-import lang tayo. Ibig sabihin, yung mga produkto, we're outsourcing, we're importing. Opo. Chairman, exempted daw sa wage hike yung mga business establishments na may 10 empleyado pababa at may kapital na 3 million pesos pababa. Ano pong reaksyon nyo rito? Yung mga nano industry, sa ngayon, di pa klaro, no? Yung legislated 100 pesos, hindi naman sinabi na kung anong classification, lalo na mahirap yung maliit. But usually, yung sa legislated, yung sa tripartite wage increase, exempted yung mga nano industry sector. Opo. Yung mas maliit sa micro, no? Meron tayong micro, meron tayong nano. Itong bagay nito, pag tinaasan ng 100, malamang tataas yung inflation natin. Pero gaano ba kadami yung mga bumaba ng inflation natin that is good for the economy kasi kung sobrang taas ng inflation, lalong tumaas yung mga bilihin. Pero gaano ba kadami yung nano industry kung makaka-apekto ito sa overall inflation? Ano yung nakikita? Ang lahat yun. Ang industry, ang gagawin nila unang-una, baka makaroon ng layoff, no? Sa mga pabrika nila.
Kaya yung sinabi ko kanina, but ang laki ng import natin, is because we're not so competitive. Okay. Anyway, sige po. Marami pa po tayong pag-uusapan sa isyong ito. Abangan natin kung papasa nga ba itong legislated wage hike na ito. Maraming salamat po sa inyo. Sige, thank you. CPCCI Chairman George Barcelon. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.